Magandang hapon po muli sa ating lahat. Pinagpalang linggo sa bawat isa sa atin. Tunay nga itong araw na to ay para sa Panginoon. Yes, hallelujah. Praise you, Jesus. So, bago po tayo mag-umpisa, batiin po muna natin ang bawat isa. Hallelujah. At ngayon din po sa mga ating mga kapatiran na nanonood, patuloy lang po tayo mag-share ng ating video sa lahat ng mga kakilala natin. Kahit kaaway natin, share natin. Hallelujah. Kung galit na galit ka, share mo ng Word of God. Hallelujah. So, muli po, if you have any, if you need prayers, intentions, you can message us. At tunay nga at magre-reply kami sa inyo at pagdadasal namin kayo. Hallelujah. So, muli po, samahan nyo kami ngayong linggo. Let's worship and praise our Lord sa mga ginawa niya sa ating buhay. Kung sa tingin mong parang wala, nagkakamali ka. Pagkat ikaw'y nakikinig ngayon o makikinig pa lang, ikaw ay pinagpala na. Hallelujah. Ang buhay natin ay isang katibayan na tayo ay pinagpala. Kung tayo ay humihinga, tayo ay pinagpala. Hallelujah. Hallelujah. So muli po, bago tayo mag-umpisa, linisin muna natin ang ating mga puso. Mga kapatid, pwede po tayong tumayo at magdarasal po tayo sa ating Panginoon. Gayon din po yung sa mga nanonood, kung maaari sabayan nyo kami, pwede kayong pumikit, manalangin, at ibigay natin ang ating puso sa Panginoon. Hallelujah. Pikit po natin ang ating mga mata at ihanda ang ating puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon banal na kataas-taasan, dakila ka. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos. Tunay na pagsamba at papuri ay para sa iyo, Panginoon. Ang iyong puso ay napakadalisay, Panginoon. Maawain at pagmahal, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord, sa lahat ng mga biyayang natanggap namin, Panginoon. Gayon din sa mga pagsubok na aming pinagdaanan, Panginoon, at pinagdadaanan pa lang, Lord. Ikaw ang aming Diyos, Lord God. Diyos, we want to give you our time. We want to give you our life, Lord. Lord, kasi Lord, lahat ng aming ginawa nitong past few days, Lord, parang hindi po kami hindi nakakalimutan namin kayo, Panginoon. And today, Lord God, we want to honor you, Lord God. Pagkat nandito kami, nakikinig, nanonood, at higit sa lahat nakikipag-cooperate, Lord God, pagkat ikaw ang aming Panginoon. Hindi po kami mahihiyang ipagsigawan sa buong mundo, Lord God, na ikaw ang aming Diyos. Hindi kami mahihiyang kumanta, hindi kami mahihiyang sumigaw na ikaw ang Diyos namin, Panginoon. Na tunay nga, Panginoon, Lord God, na lumiga sa amin, Panginoon. Lord, kakalimutan muna namin ang aming problema at we will just focus on you, Lord God. Alam namin, Lord, sa paglabas namin at pagtapos ng gospel na to, Lord God, ngayong araw, Lord, that we will be victorious, Lord God. Hallelujah, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, Lord God, ang aming mga kapatiran at ang mensahe ngayong araw na to, Panginoon, Lord God. Lord, bless that, Lord, na ito po'y tumimo sa aming mga puso na parang buto, Lord God, at uusbong at marami po kaming mga tao, kaibigan, kamag-anak, pamilya, at kahit kaaway, Panginoon, na ang madidisipulo, Lord God. Pagkat, Lord, ikaw ang aming nasa puso at ikaw ang aming Diyos na buhay. Papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. So let's stay in the focus of presence. Let's stay in the presence of worship. Hallelujah. And please, kung ikaw ay blessed, sabayan nyo kami. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing to the Lord. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart,
but one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. It's pure heart, Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to Spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, you who are God my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, ito ang aming dalangin, Lord. Na tunay nga, bigyan niyo po kami ng bagong puso, Panginoon, malinis na puso, para free po kami, Panginoon, na lumapit sa inyo, Lord. Na tunay nga po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming gamitin, Panginoon. Na ito pong ginagawa namin, Panginoon, na itunay nga po para sa inyo, Lord Jesus. Na hindi po kami mahihiya, Lord, na ipahayag yung mga salita niyo po, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ang aming itinataas, Panginoon, sa aming buhay, Lord. Tunay nga, patuloy niyo po kaming linisin, Panginoon. Patuloy niyo pong baguhin ang aming buhay, Lord Jesus. Ang sagayon po, Panginoon, ang aming mga papurit pagsamba, Panginoon, ay karapat-dapat po sa inyong harapan, Lord Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na hindi kami magsasawa, Panginoon. Hindi kami mahihiya, Lord, na i-declare, Panginoon, kung gaano kakabuti, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Amen and amen, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Okay, ganda pagmasdan tayo'y na
buhay. Hallelujah, minsan pa. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Palakpak ang iyong kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Hallelujah, minsan pa, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ibalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ibalakpak ang iyong kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Hallelujah. We praise you, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, buhay ka sa aming buhay, Lord Jesus. We praise you, Lord. Tunay nga po, Panginoon, pinupurit sinasamba ka namin, Panginoon. Ikaw po yung dahilan, Panginoon, kung bakit kami naririto, Lord. Gusto namin po, Panginoon, na ialay ang aming oras, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, upang mabigyan ka pang ng papurit pagsamba, Lord. Pagkat sa iyo po ito nararapat lahat, Lord. Praise you, Lord Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways.
Sa gayon po, Panginoon, masunod namin po, Panginoon, kung ano yung gusto niyo pong gawin namin, Panginoon. Lord, na tunay nga po, Panginoon, malakaran po namin yung pagiging mabuting Kristiyano, Lord, na hindi lang po, Panginoon, sa aming mga salita, maging sa mga gawa namin, Panginoon. Tunay nga, ikaw po yung makita po. Patuloy niyo po kaming baguhin, Panginoon. Tunay nga, kayo yung patuloy na kumilos, Lord. Lord, kayo po yung kumilos, Panginoon, patuloy na kumilos sa buhay namin, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na maranasan po namin, buong-buo yung presensya niyo, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, na hindi po namin kaya kung wala ka, Panginoon, sa buhay namin. Kaya naman po, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, na tunay nga, na maranasan po namin yung presensya niyo, Panginoon. Tunay nga, iniimbitahan po namin kayo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Sa gayon po, Panginoon, na tunay nga, magampanan namin kung ano po yung nais niyo po sa buhay namin. Bilang servant niyo, Panginoon, bilang anak niyo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na i-reveal niyo po, Panginoon, yung mga dapat namin matutunan patungkol sa inyo, Lord Jesus. Hallelujah. Kung paano ka namin mabigyan ng papuri at pagsamba, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Yung tamang para sa inyo, Lord, na mabibigyan ka namin ng papuri sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Kumilos ka, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. When you say praise, all the shipwreck and simply call, longing just to bring something that is true that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not that you have red wine. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. No one could express how much you deserve. Torn, weak, and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I
than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, more than yesterday. I need you, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. Hallelujah, Jesus. I need you, Lord. We thank you, Jesus. We want to honor you, Lord God. Yes, Lord. We need you, Lord God. We need you, Jesus. We need you in our life, Lord Jesus. We need you in our family, Lord God. We need you in our personality, Jesus. We need you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord God. Hallelujah. Lord, you know our situation, Lord God. You know what we're doing, Lord God. We are once a sinner, Lord God, but because of you, Lord, we are now following you, Lord God. Lord, we need you, Lord God. Gusto po naming iiyak. Gusto po naming yakapin, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok, Lord, na napagdadaanan namin sa buhay. Na para bang minsan wala nang kasagutan, Lord. Lord, we need you, Lord God. We need you, Father. We need you, Holy Spirit, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, oh. Come on, let's accept Jesus in our heart. Let's accept Jesus. Let's accept Jesus. Oh. name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. May we call our pastor to lead us in prayer. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, we need you more than ever before. Kung gaano ka namin kailangan kahapon, Panginoon, mas kailangan ka po namin ngayon.
lalo na po sa mga bagay na nangyayari po, O Diyos, sa aming paligid. May mga bagay, Panginoon, na katulad ng inyo pong sinabi sa inyong salita, gross darkness will cover the people. Lord, we are now in the times when a lot of prophecies in the Bible are being fulfilled. Kaya mas kailangan po namin inyong gabay, ang inyong patnubay, at ang inyong pong mga revelasyon po sa amin. Dahil Lord, we cannot predict the future. We cannot see the future. Lord, we just humble ourselves before you right now. And we just honor and magnify you. We give you the highest praise. We give you the highest worship. We give you the highest thanksgiving. We give you the highest glory. We give you, Lord, hallelujah, the highest admiration, worship, for you alone deserve all these things. Hallelujah. Come on, taas po natin ating kamay natin sa Panginoon. Onderelebo sheke anderarama. Yandelerebo sokolaramandeleebo seke yandelerebo she. Yandaralarabo sokolarabaka. Anderelebo seke yandaralarama shande kelerebo so. Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Let's sing. We need you more. We need you more. More than yesterday. We need you more. More than words can say. We need you more. Yes, Lord. Than ever before. We need you, Lord. We need you, Lord. Minsan pa po, awitin natin. We need you more. More than yesterday. We need you more. More than words can say. We need you more. Yes, Lord. Than linggo. Ang iba po sa amin, marahil ay parang bagang baterya na nalobat. Naubos. Yung iba, sinasabi parang kandilang nauupos. Sa mga samot-saring problema, sa mga samot-saring pagsubok, ang mga pangyayaring hindi inaasahan, Panginoon, na para bagang nagdudulot kabigatan sa aming mga puso. But Lord, we thank you na sa paglapit po namin sa inyo,
Handa kang yakapin ang bawat isa. At kaya niyo pong punuin kaming muli ng panibagong sigla, panibagong kalakasan, panibagong inspirasyon sa araw-araw ng aming buhay. Fill us today, Lord God. Hallelujah. With your love, with your strength, with your grace and favor. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. 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 Amen po. Sino po ritong nakaranas ng presensya ng Diyos? Praise the Lord, praise the Lord. Sige po, mga kapatid, magsipag tayo. Palakasin po natin ang bawat isa. Sabihin po natin, God loves you so much. Umikot po tayo. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwede magyakapan. Lalaki sa babae ay magkamayan po. Amen. Come on. Hallelujah. Go ahead. Ikot po tayo. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin At sukata mo. ang pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, May pagsubok o kalungkutan, o kagipitan, ako ay may lalapitan. ikaw, Jesus, Ikaw, Jesus lang, Sandigan. ang sandigan. Hindi mo ako pababayaan. Hindi mo pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Sige po. Bago po tayo tuluyang umupo, nais ko pong dumulog tayo sa panalangin, no? Kung inyo po nabalitaan, ito pong, I think last week po ay yung presidential candidate sa US po na si former President Donald Trump ay muntik na pong ma-assassinate, no? Meron pong assassination attempt sa kanya at talagang nung tamang-tama, sakto sa pagbaril sa kanya, napatingin siya dito. Kaya daplis lang, tenga lang po ang tinamaan sa kanya. And ito po ay talagang, ako naniniwala, merong divine providence si Lord, no? Ang Panginoon po ay merong patnubay. Bakit? Kasi kung yun po ay nangyari, nako, sabi nga ng mga experts, tiyak na magiging magulo sa Amerika or posibleng nagkaroon ng tinatawag na civil war. Okay? Salamat na lang sa Panginoon dahil talagang niligtas niya yung kandidatong yun.
At nung nagsilita si Donald Trump, sabi niya ganyan, I am only here because of the grace of God. Amen? Sabi niya, wala ako dapat dito ngayon kasi meron po silang malawakang pagpupulong, no? Yung kanila pong grupo na Republican Party, meron po silang convention. At sabi niya ganyan, hindi sana ako nakatayo sa inyo ngayon. Maliban na nga lang sa biyaya at grasya ng Panginoon. Amen? And in line with that, mga kapatid, I want us to spend time in prayer naman para sa ating Pangulo. Okay, bukas po ay, bakit parang nag-e-echo ako? Pakitanggal yung echo. Yung effects. Okay? Pakihinaan na lang ng konti siguro. Test. Hello. Yan. Ipanalangin po natin ang atin pong Pangulo dahil bukas po ay idaraos yung ikatatlong SONA niya. State of the Nation Address. At medyo ano po may mga, sabihin na po natin, yung ibang mga eksperto ay talaga binibigyan ng kahulugan yung binanggit ng ating ikalawang Pangulo, no? Yung Vice President na si Sara Duterte. Hindi daw siya dadalo sa SONA at kanyang tinatalaga ang sarili niya bilang designated survivor. Ano ba ibig sabihin ng designated survivor? Ang ibig sabihin po nito, halimbawa, yung presidente at yung ibang mga matataas na opisyales sa isang lugar, kung may nangyari at namatay sila lahat, siya ang papalit. Parang gano'n, no? So, first time po daw ito sa history na ang vice presidente ay hindi dadalo sa isang SONA. Kaya may mga agam-agam na baka may plano. Baka may plano sa ating Pangulo. Wag naman nawa, no? Yun lang po. I will not say more than that, but let us just entrust in the Lord, in the hands of God, yung atin pong mahal na Pangulo. Okay po? So, siguro po ay tawagin ko si Doktora para ipanalangin yung ating mahal na Pangulo para bukas. At tayo po, sama-sama po tayo manalangin. Okay, manalangin po tayo. Panalangin po natin ang ating Pangulo. Ama naming Diyos, maraming pong salamat dahil you are our refuge and you are our protection, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin ang aming Pangulo na kung saan bukas po ay magkakaroon po ng SONA, Panginoon. Ngayon pa lang po, dinadalangin po namin ang full protection niya from the top of his head to the sole of his feet. At dalangin din po namin yung lugar kung saan magaganap ang SONA, ipoprotektahan niyo po yung buong building at lahat po ng tao, opisyales na mag-a-attend po ng SONA for tomorrow. At ngayon pa lamang po ay winawasak namin ang gawa ng dyablo, the work of the enemy. We put a stop to this in Jesus' name. At may the whole place be filled with the Holy Spirit. At dalangin po namin na even Lord, papunta't pabalik ay wala pong masasaktan, wala pong masamang magaganap bukas. At ngayon pa lang po ay may stop na, matitigilan na po kung sino man may balak po ay ngayon pa lamang po ay you will put a stop to this in Jesus' name. Maraming pong salamat dahil we can always call upon you at alam po namin hindi niyo po pababayaan ang aming Pangulo, kanyang pamilya at lahat po ng mga opisyales na a-attend po bukas at hindi niyo rin po lalo-lalo na hindi nyo rin po pababayaan ang aming bansa na magkakaroon ng kaguluhan. Bagkus, Panginoon, kayo po ang mananatiling aming Diyos and you will keep the peace and order in our land.
Once more, Lord, we thank you for your protection. At marami pong salamat dahil we trust, Panginoon, in you and we believe. Thank you, Lord. We believe, Lord, na ngayon pa lamang po ay magiging maayos, magiging protektado po ang buong environment tomorrow. At yung SONA po bukas ay magiging success, Panginoon. Once more, Lord, we thank you in advance. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay, so bago po tayo magsimula, pagpamanhin po ninyo, medyo nagkakaroon tayo ng problema sa ating pong internet. Kaya medyo ang ating pong live streaming ay paandap-andap. So meron po ba ditong first timer na ngayon lang dumalo? Taas ang kamay. Ayan, pwede po tumayo si kapatid. Okay, ano pong pangalan? Nicole. Ayan. Nicole ano? Reyes. Okay. So, welcome po sa atin po dito sa Walls of Salvation Christian Church. So, Walls of Salvation Christian Church family, ano pong sasabihin natin sa kanya? 1, 2, 3. You are welcome. Palakpas sa ating Panginoon. Okay, sige po, makakaupo na kayo. Ayan. Okay na ba ang aking PowerPoint? Okay, sige, hintayin lang. Medyo may delay lang po. So anyway, medyo challenging po ang atin pong sitwasyon ngayon. Okay na? Sige, hintayin lang. Okay. Kamusta po ang ating live? Okay, it's okay. No worries. Tuloy na lang po natin. Anyway, andito na po tayo sa atin pong third Sunday of this month. At patuloy pa rin po tayo sa atin pong pag-aaral patungkol po sa launching out in the deep, no? Or launch out in the deep. I hope I can show it. Medyo mabagal ang ating internet ngayon. Malayo pa ba? Just transfer the laptop. Yan na lang gamitin. Okay? Kasi medyo may problema ang ating internet. Anyway, so ang ating pong tema para po sa first timer ngayon ay launch out into the deep at second quarter na po natin ngayon. Third quarter dahil July na, no? So tapos na tayo sa unang quarter. Ang unang quarter natin is digging deeper. Alam naman po natin yan. Ibig sabihin po, lalalim po tayo sa atin pong relasyon, sa atin pong, what do you call this? Sa atin pong pundasyon ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. At pangalawa po ay yung letter E. Kasi ano yung acronym eh? DEEP. D-E-E-P. Yan. First quarter, January, February, March is about digging deeper. Yung second acronym na letter E is April, May, June. At ngayon po, simula ng third quarter is July, yung pangatlong letter E, which is exploring further. No? Ang inaano po natin is about discipleship. Sabihin natin discipleship. Yan. Ano ba ibig sabihin ng discipleship? Ang discipleship po ito po ay isang proseso. Okay? Kasi sabihin na po natin, everybody can be a Christian, no? Anybody can be a Christian, but not everybody can be a disciple. Hello? Bakit? Kasi Christianity, yan po yung simula. Pag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, bilang Panginoon at tagapagligtas, no? Ayan, pumasok na siya sa iyong buhay, naging Christian ka. Kumbaga, naipanganak ka na sa pamilya
ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kasi sabi sa Juan 1:12, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa lahat ng nanalig sa Kanya, ay binigyan niya karapatang maging anak ng Diyos. Okay? So, naipanganak ka na sa pamilya ng Diyos. Christian ka na. Sino mga Christians dito? Taas ang kamay. Okay. If you're a Christian, ang tanong, are you a disciple? Kasi ang pagiging disipulo, hindi po yan instant. No? Ang ibig sabihin kasi ng disipulo ay, what do you call this? Tagasunod, estudyante, di ba? Yun. Sa English, maraming learner, pupil, student, follower. Yan, yun ang ibig sabihin ng disciple. Mga acronym yon. Sa Tagalog po, parang dalawa lang nakikita ko. Tagasunod ka at estudyante ka ni Kristo. Amen? So yun po. So it is a process. At alam naman po natin, ang una naging disipulo ni Kristo ay 12. Tama po? Hindi lang niya tinuruan sila ng isang upuan. He spent 3.5 years sa kanyang disipulo. Tama po? Day in, day out, 24/7 kasama niya ang kanyang mga disciples. Bakit? Para kanya talagang ibuhos sa kanila ang kanyang oras at yung kanyang mga katuruan. No? Kasi iiwanan niya sa kanyang disciples yung malawakang gawain at yun po ay talagang magsisimula sa kanila at gawing disipulo ang lahat ng mga bansa. Amen. Okay. So, pero bago yon, ayan. Ano nga yung ating nakakonect ba? Ayan. Naalala niyo po ito. Sino po nakapaglaro na nito? Wait. Talagang ganun Oo. Sige, taas ang kamay. Sino nakapaglaro na nito? Anong laro yan? Luksong baka. Paano ba nilalaro yung luksong baka? Ganyan, pastor. Una nakaluhod, tapos lulundagan. Ganun lang ba? Ano na? By stages. At hindi lang yon. Ewan ko kung nalaro na ninyo yung follow the leader. Ano? Nalaro nyo na yon? Na kung ano yung ginawa ng leader, halimbawa, andyan yung taya, di ba? Halimbawa, imbis na lulundagin niya, tatambling siya. O dapat gagawin mo yung ginawa niya. Tama? Pag nagawa mo, okay ka. Pag hindi mo nagawa, ano mangyayari? Ikaw naman yung taya, ikaw yung papalit. Di ba? Kaya, nung nilaro namin yan, talagang pahirapan. No? Yung iba, tumatambling, isang kamay lang, tutukod niyang ganyan doon sa taya. Bug! Gayahin nyo, yung mga ganon. Di ba? May tawag pa nga kami, tomcat Alam niyo yung tomcat? Yung tomcat, hindi mo hahawakan yung taya, tatambling ka doon sa kabila. Yung mga ganon, no? Kung hindi mo nagawa, sorry ka, ikaw yung taya. So, tawag doon ay follow the leader. Amen. Okay. So, katulad ng aking sinabi, alinsunod po sa atin pong pag-aaral, launch out into the deep. Okay? Ngayon pong araw na to, ang pag-aaralan po natin, ito, nasa 3rd quarter na tayo, expanding wider, discipleship. Bakit natin kailangan ng discipleship? Kasi yung mga upuan na yan, ng mga blankong yan, may purpose yan. Okay? Dapat merong taong nakaupo dyan. Dati yung inuupuan mo, Sister Nicole, bakante yan. Ngayon, praise God. Dinala ka rito, kaya ngayon, may nakaupo na dyan. Amen? Amen. At marami pang mga upuan na blanco, ayun, nakasusun-susun sa likod, Naghihintay po yan ng uupo. Amen? So, kailangan po natin ng discipleship. Alright. So, ito po ang ating pag-aaralan ngayon, the example of Jesus. Yan. Part of discipleship ay yung kung ano ehemplong ginawa ng ating Panginoong Jesus, yun ang ating susundan. So, ang teksto po natin sa hapon ito
ay hango sa aklat ni Juan, John chapter 13, verse 12 to 17. Pwede po ba tayong lahat tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos? Ayan. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, and. So when he had washed their feet, taken his garments, and sat down again, he said to them, "Do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet." Okay? "For I have given you an example that you should do as I have done to you. Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them." Panandalian po tayong yumuko at pumikit at manalangin. Hallelujah. Lord, salamat po sa salita po ninyo sa hapon na ito at sa aming pag-aaral. Gabayan niyo po kami patuloy na inyong banal na Espiritu. And Holy Spirit, we acknowledge you this afternoon. Salamat po sa presensya ninyo dahil kayo po ang aming gabay at pinangako ng Panginoong Jesus. Kung kayo ay dumating, ay pangungunahan niyo po kami sa lahat ng katotohanan at ipapaalala niyo po ang lahat ng tinuro ng aming Panginoon. Kaya Holy Spirit, itago pa ninyo inyong lingkod sa inyong kaluwalhatian at hayaan niyong pawang salita niyo lamang mamutawi sa aking bibig at tumimo sa puso ng bawat isa. We thank you, Lord. We honor and magnify you. In Jesus' name, we pray. Everybody say, Amen. Palakpak po sa ating Panginoon. Sige po, makakauwi. Susubukan ko lang kung nakikinig kayo. Makakaupo na po tayo. Ayan. Buti na lang nakikinig kayo. Okay. Doon sa larong doon po sa larong luksong baka, sino po nakaranas na dito kayo ay nabagoong? Nabagoong kayo. Ano ibig sabihin ng bagoong? Di ba? Yung nababad ka, ikaw yung laging taya di ba? Ikaw yung laging niluluksuhan sa likod, no? Anyway, ang ano po dyan, ang mahalaga po doon sa larong yon na follow the leader ay dapat talagang agresibo ka at dapat mainit ka sa laro. Amen? Amen po? Kasi kung papalamya-lamya ka, ay talagang mababalagoong ka, di ba? So anyway, ayan. Ito po ang aking title for this afternoon. Yan, follow the leader. The example of Jesus. Ayan. Kita niyo yung mga alam niyo yung mga duckling, yung mga bibi na maliliit. Dati sino na po rito nag-alaga ng bibi? May 3 bibi akong diba? Alam niyo yung mga bibi, dati nag-alaga ako ng bibi, ginagawa ko kung bibili akong pandesal, nilalagay ko lang dyan. Susundan ka niyan no? Kasi, ganyan po ang nature nila, naghahanap sila ng masusundan. Kahit saan pumunta yung nanay, sumusunod po yan. Tama? At, alam nyo, meron pala talagang mga pato na nanganganak, nangingitlog, sa napakatarik na lugar. Nasa gilid ng bangin. Ewan ko kung nakapanood na kayo ng Animal Planet. Sa gilid ng bangin, doon sila talagang nangingitlog, no? Na merong parang maliit na kuweba. At pag napisa na yung itlog at lumabas na yung mga maliliit na bibi, alam niyo ang ginagawa ng nanay? Talagang lilipad yan. Papunta doon sa dagat o doon sa ilog. At yung mga maliliit na bibi, wala silang magawa. Nakita nila yung nanay nila, kahit alam nila napakatarik, napakataas ng alam niyo naman mga bibi, hindi pa makakalipad, di ba? Ganyan pa lang yung backpack nila. Talagang lulundag sila. Kita mo? Gumagano yung kamay nila. Hindi sila nakakalipad, no?
Yung iba talagang, talagang tumatama sa bato. Pag tayong ganyan, ay buhay pa rin. Pero yung iba talagang namamatay, no? What is my point? Talagang they follow their mother. They follow the leader. Amen? So, ang disipulo po, katulad ng nabanggit ko kanina, ay tagasunod. Sabihin natin, tagasunod. Anong susundan natin? O, ito po. Yan. Tanong, what are the examples of Jesus that we need to follow? Ano ba yung mga ehemplo ng ating Panginoong Jesus na kailangan po nating dapat sundan? Okay? Yan. Meron akong three major points natin is hot. Ha? Sabihin natin, hot. Sabihin mo nga, sa katabi mo, mainit ka ba kay Lord? Yan. O, di ba? We need to be hot for the Lord. Amen. Bakit? Kasi ang tunay na disipulo at gustong sumunod kay Jesus, sila yung maiinit. Kasi sabi po sa Bible, in the last days, the love of many will grow cold. No? Sino po rito mahilig sa kape? Katulad ng mga nasa likod dyan. Hallelujah. Joke lang. Sino mahilig sa kape? Oh, anong gusto yung kape? Mainit, malamig? Mainit. Anong gusto yung kanin? Mainit, malamig? Mainit, di ba? When it comes to food, gusto natin yung mainit. Right? Kasi mas nasasatisfy po tayo kung talagang mainit, di ba? Ibig sabihin, sariwa, talagang bagong luto yan. Same thing with discipleship. Sa discipleship po pala, dapat tayo ay mainit sa Panginoon. Amen. We need to be hot for Jesus. Hallelujah. Yan. Kasi ang taong mainit kay Lord, ibig sabihin, buhay na buhay ang espiritu niya sa Panginoon. Amen? Ang mga malalamig sa Panginoon, lalamya-lamya yan. No? Okay. So, dako na po tayo sa ating tatlong punto. Number 1, yung letter H. Ano yung ehemplo ni Jesus na dapat po nating sundan? Na kanyang pinakita. Number 1 is humility. Sabi natin humility. Ano sabi mo? Sabi ni Hannah, sabi ko na nga ba, kala ko pangalan ko H. Hannah. Hindi. Okay. Humility. Okay, number 1, by serving one another. No? Paglilingkod sa isa't isa. No? Kasi ito po ang kaibahan ng leader at ng manager. Amen? Ang manager, ang ibig sabihin ng manager is to maintain the office, yung mga supplies, mga ganyan. And he manages people. Ano yon? I-schedule yung mga tao, ganito, ganyan, no? Ang trabaho ng manager is pangasiwaan yung mga and that he had come from God. Alam ni Jesus, galing siya sa Diyos and was going to God, no? Babalik siya sa Diyos. Anong ginawa niya? Verse 4, rose from supper and laid aside his garments and took a towel. Alam nyo, tingin kayo rito, yung garments ni Jesus, mahal po. Hindi yan ordinaryong damit. Kaya nga po, di ba, nung siya po ay, sabihin na po natin, nung siya po ay pinako sa krus, anong ginawa sa damit ni Kristo? Ha? Naalala nyo? Pinagsugalan nila yung damit ni Jesus. Bakit yung damit ni Jesus is nawala po itong tinatawag na, anong tawag dito? Yung tahi. Wala siyang tahi. No? At nung panahon po nila, ang isang damit na walang tahi, mamahalin yon. Mamahalin po yon. No? Kaya yung damit ni Kristo ay mamahalin. Kaya nga pinagsugalan ng mga sundalo kung kanino mapupunta. So, anong ginawa ni Jesus? Yung kanyang damit na masin and began to wash the disciples' feet. Hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga disipulo and to wipe them with the towel which he was girded. Yung binalaban niya sa sarili niya. Now, anong pinapakita dito ni Jesus? Sa ating binasa sa verse 3, sabi ganyan,
Lahat daw ng bagay ay pinagkatiwala ng Ama kay Jesus. Di ba? Kumbaga, bahala ka na kung anong gagawin mo dyan sa mundo. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa mga disciples mo. Kumbaga, parang ganun no? So, pinagkatiwala na sa kanya ang lahat. At alam ni Jesus, galing siya sa langit. Amen? Galing siya sa mataas na posisyon. Pero, hindi po yun ang kanyang binigyan ng pansin. No? Nagpakita po siya kahit mataas ang posisyon niya at sinabi niya, tinatawag niyo akong Panginoon, tinatawag ninyo akong guro. Tama kayo. Ako ang Panginoon niyo, ako ang guro ninyo. Pero anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Kumuha siya ng tubig, nilagay sa palanggana, at hinugasan ang mga paa ng kanyang disipulo. Nung panahon po nila, ang kanila pong mga panyapak ay hindi katulad nung sa ating ngayon na sarado ang sapatos. Ang suot po nila ng mga sandals at wala po silang medyas. Hello? At ang nilalakaran po nilang kalsada po ay hindi katulad ng kalsada natin na of transportation nila, wala pa silang kotse nun Saan dumudumi ang mga yan? Sa kalsada, di ba? Tapos yun ang mga lalakaran ng mga disipulo. Imagine niyo kung gaano kadumi yung mga paa ng mga disciples. Parang yung anak mo naglaro sa putikan. Tapos pag uwi ng bahay, anak, bakit ganyan mga paa mo? Saan ka galing? Saan lupalop ka nang galing? Naglaro po sa kanal. Lumusong sa kanal. O di ka nga rito, may pingot pa, di ba? O di kaya may kurot. Tapos anong gagawin? Nilinis ng ating Panginoong Hesus. Actually, may ibig sabihin po yan no? Ang malalim na kahulugan yan, it is a gesture na ang ating Panginoon ay lilinisin ang lahat ng tao sa ating mga kasalanan. Amen? Pero yung kanya pong ginawang yon ay isang pagpapakumbaba. Sabi natin, pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba ito na siya bilang Panginoon at Guro ay handa siyang paglingkuran ang kanyang mga disciples. Na willing siyang linisan ang kanilang mga paa. So, marami pa pong mga anggulo yan, nakaturuan na ano ang significance nito, bakit niya ginawa yan. Pero ito lang po gusto kong as basic, maispakita ng ating Panginoon ang kanyang pagpapakumbaba sa pamamagitan ng paglilingkod sa isa't isa. Amen. Amen. Yan, no? At pangalawa po, humility by identifying with mankind. Ibig sabihin talagang ang gusto ng ating Panginoon ay makiisa po siya sa atin. No? Na bagamat siya ay Diyos. Alam naman natin si Jesus ay Diyos, tama? Take note, sabi sa binasa natin, alam niya kung saan siya galing. Galing siya sa langit. Galing siya sa Diyos. At alam niya, siya ay Diyos. Pero anong ginawa niya? Siya ay nagkatawang tao. Saan natin makikita? Sa Philippians chapter 2 verse 7, sabi rito, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant. Take note, hindi lang servant, but bond servant. And coming in the likeness of men. Ano ang kaibahan ng servant sa bond servant? Alam niyo ba kung anong kaibahan nun? What's the difference between a servant and a bond servant? Nung panahon ng mga Hudyo. Alam niyo ba ibig sabihin? Spelling. Hindi. Ang servant, ito tingin kayo rito. Ang servant po, mga kapatid, may sweldo. May sweldo ang servant. Ang bond servant, amen? Amen? Na-imagine ko, ano kaya si Dindin, no? More than 7 years na sa amin. Masasabi kaya yan, sige pastor, doktora, more than 7 years na ako dito.
O sige, patuloy pa rin ako maglilingkod kahit hindi niyo ako sweldohan. Pwede kaya yun? Sa panahon natin, walang ganyan. Tama po? Dahil tayo, gusto natin, pag naglingkod tayo, may sweldo. Amen. But Jesus is different. No? Kaya nga po, mga kapatid, ang puso ko po ay tumataba, ang puso ko ay lumulukso sa mga nagbobolontaryo dito sa church. Amen. Lahat po ng mga hello. Bumaba siya dito sa lupa at dumaan si Kristo sa proseso. Sabi natin sa proseso. Sa anong paraan? Pinasok siya sa sinapupunan ng isang babae na nagngangalang Maria. Amen? Dinaanan po niya yung proseso ng pagiging ordinaryong tao. Amen po. Amen. Alam niyo na, kung iisipin ko, sabi ko ngayon, Lord, antindi mo talaga. No? Pinagdaanan niya yung, alam niyo yun, nasa sinapupunan ng tiyan ni Maria, hinayaan niyang ma-develop yung kanyang mga kamay, yung kanyang mga paa, tenga, mata, lahat. No? At nung siya'y pinanganak, umiyak din siya na parang ng isang sanggol. Amen? Wow, that is humility. Sabihin natin humility. Coming in the likeness of men. Ano pong punto rito? Mga kapatid, ano man ang position mo sa trabaho mo, marahil ikaw ay presidente ng isang kumpanya. Ano man position mo sa labas, marahil ikaw ay presidente, no, ng barangay ninyo. Barangay captain ka, o kung ano mang position meron ka. Sa eskwelahan ninyo, marahil presidente ka ng klase ninyo. Mga kapatid, kung tayo po ay nagtitipon-tipon, hallelujah, sa harapan ng Diyos, walang presidente, walang vice-presidente, walang mayor, walang barangay captain. Amen? Hallelujah! Dapat lahat tayo ay may pusong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Habang palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! At yun po, we have to identify with one another. Hindi mo titingnan kung sinong mayaman, hindi mo titingnan kung sinong mahirap. Amen? Tayong lahat ay anak ng Diyos. Hallelujah. Sino mga anak ng Diyos dito? Yan. So, yan po yung una. Pangalawa, pangalawa na ba yun? Tama, pangalawa na yun, no? So, yan po yung unang halimbawa o ehemplo na pinakita ng ating Panginoon, yung humility. Sabi natin humility. Ano sa Tagalog yung humility? Pagpapakumbaba. Yan. Dapat po bilang disipulo ni Kristo, tayo rin po ay mapagkumbaba. Kahit yumaman ka. Sino niwala dito? Papaunla rin sila ni Lord. Yan. Sabi mo sa katabi mo, mukha kang mayaman. Kung hindi ka kinausap ng katabi mo, tingin niya sa'yo mahirap ka lang. Sabi mo sa katabi mo, mukha kang mayaman. Okay? Mga kapatid, hindi masama ang yumaman. Ang masama ang yumayabang. Okay? Kaya nga, humility. Sabi natin humility. Kahit na-promote ka na, pakumbaba ka pa rin. Amen. So, yung pangalawa, yung letter O, ano? Ha? Ano yung halimbawa na pinakita ni Kristo? Ano yon? Wow, bigyan ng jacket. Obedience. Sabi natin obedience. Okay? Sa ating text, tingnan nyo ito obedience saan? To His example of humility. Yan. Okay? Dapat sumunod po tayo sa kanyang ehemplo. Tingnan nyo to. Sa John chapter 13, verse 14 hanggang 15, medyo
na ano lang, pakipalitan mo Josh, 14 hanggang 15. Okay? Kasi una sinama ko yung 12 tsaka 14 lang yan eh. Yan. Sabi dito, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet. Tingnan nyo to ha, pinakita na ni Kristo, o hinugasan ko yung mga paa ninyo. Ano ini-expect niya sa kanyang mga disciples? You also ought to wash one another's feet. Kayo rin dapat ay maghugas ng mga paa ng bawat isa. For I have given you an example. Ito sabi ni Kristo, nagpakita na ako sa inyo ng halimbawa that you should do as I have done to you. Gawin din ninyo ito sa iba kung ano ang ginawa ko sa inyo. Amen? Yun po mga kapatid, ang ina-expect ng ating Panginoon. Obedience. Sabi natin obedience. Yan. Alam nyo, ito yung isang bagay na talaga minsan ang hirap po. No? Ang hirap na gawin ng mga tao, yung sumunod. Hello? Kasi may kanya-kanya tayong desire eh. May kanya-kanya po tayong, sabi natin, plano sa buhay. Tama po? May kanya-kanya tayong pagpipili. At minsan, yung pinapagawa sa atin, hirap tayong sumunod. But as a disciple of Jesus, mga kapatid, Jesus expects no less than obedience. Ang inaasahan po ng ating Panginoon sa atin ay hindi bababa doon sa pagsunod. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, sumunod na tayo. Yan. Sumunod tayo sa halimbawa na pinakita ni Kristo ng pagpapakumbaba. Sa anong paraan? By serving one another. Amen? Kaya nga po, ano mang talento ninyo, ano mang tingin ninyong kakayanan ninyo, ano mang tingin ninyong kulang dito sa ating gawain, mga kapatid, we need you. Sabi mo sa katabi mo, kailangan tayo. Yan, okay? So, yan po. Pangalawa, obedience to what? To His example of sacrifice. Yan. Alam nyo ba, ang paglilingkod sa isa't isa at lalo na po paglilingkod sa Diyos, meron po itong kaakibat na sakripisyo. You cannot serve anyone without sacrifice. Amen. O tingnan po natin ang sa ibang text, Philippians chapter 2 verse 8. Tingnan niyo to ha. And being found in appearance as a man. Ayan, yung katulad ng nabanggit ko kanina. Yung ating binasa kanina, di ba? He took on the form of a bond servant, di ba? And being found in appearance as a man, he humbled himself. Sa anong paraan? Siya daw po ay nagpakumbaba and became obedient to the point of death. Even the death of the cross. Yung iba, yung kanila pong pagsunod ay may hangganan. Tama? May hangganan eh. O, ano yon? O, susundin kita hanggang dito lang. O. Pero, higit pa dyan, sorry, hindi na kita kayang sundan o sundin. Ang ating pong Panginoong Jesus, nagpakita siya ng ehemplo ng walang walang humpay na pagsunod, lalo na po sa kalooban ng Diyos Ama. Sabi dito, siya ay naging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan. Amen? The question is, handa ba tayong sumunod kay Kristo? Kinakanta natin yung, I will follow you wherever that you may go. Di ba kinakanta natin yan eh? Oh, sigurado ka? Di ba kinakanta natin yung, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh. Pag sinabi mong, yes, Lord, pag may pinagawa si Lord, dapat sumunod.
Amen? At yung pagsunod natin kay Kristo, dapat ay walang hangganan. Ang pagsunod natin kay Kristo, mga kapatid, ay dapat hanggang kamatayan. Amen? Amen? Hindi ka matatakot. No? Katulad ng mga disipulo ni Kristo, nung sila po ay talagang napuspos ng banal na espiritu, nagkaroon sila ng hindi mo maipaliwanag na klase ng tapang, na kahit sino makaharap nila, ipapangaral nila patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang problema po sa atin ngayon, no? Minsan tinatago natin ang ating pagkakristyano. Sa eskwelahan, sa trabaho, at kung saan mga larangan ng lipunan, tinatago natin ang ating identity bilang Kristiyano. Kung may mga tao, pinag-uusapan, alam niyo yung mga born again, alam niyo yung mga Kristiyanong yan, kala mo kung sino sila. Ikaw naman, nananahimik ka, naku, ayoko magsalita dito, baka usigin ako. You see, you don't identify anymore with Christians. The moment na tumahimik ka, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, hindi ka nakiki-identify sa mga Kristiyano. Alam niyo na-experience ko po yan. Ako po ay, alam niyo naman na may puso ako sa mga bingi, no? Sa mga deaf. Ako po ay nag-aral ng sign language at bakit gusto kong tumulong sa kanila. At not only that, gusto ko mabahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Now, alam niyo po, nung kasama ko yung mga estudyante kong deaf, may mga pagkakataon na talaga yung iba mga manghang-mangha no? Andyan yung sinasabing ganyan, uy, kita mo, mga estudyante, ay, mga bingi, sayang, ang gaganda at gwapo pa man din nila, mga ganyan. So, kung ano naririnig ko, sinasayin ko sa kanila, sila naman, uy, talaga natatawa sila, masaya sila. No? Yung iba naman, sasabihin ng ganyan, ay, yung mga bingi, pinagtatawanan sila. Alam nyo, nung pinagtawanan sila, ako'y nasasaktan. Sila hindi nasasaktan. Bakit? Hindi naman nila naririnig kung ano siya sabi laban sa kanila di ba? Wala, sila tuloy lang silang kwento. Tuloy lang silang kwento nila. Ako itong nasasaktan. Bakit? Kasi, mga estudyante ko, mga kaibigan ko, Amen? Kumbaga, pag pinagtawanan nyo sila, parang pinagtatawanan nyo ako. Talagang kinausap ko yung taong yun. Tahimik siyang ganyan sa jeep. Ba't mo sila pinagtatawanan? Ganun siya. Same thing, mga kapatid. No? Jesus identified with us. Amen. Mga kapatid, listen, kung ikaw ay nasasaktan, si Kristo ay nasasaktan. Kung ikaw ay iniinsulto ng tao, kung ikaw ay inuusig ng tao, si Kristo ang nasasaktan para sa ating lahat. Amen. Hallelujah. And in the same way, dapat tayo rin, we must identify with one another. Ano yung ehemplo ni Kristo na ipinakita niya sa kanyang mga disipulo na dapat po nating tularan at sundin? Ano yung letter T? May libreng, kanina may jacket na, ngayon may sombrero naman. Ano na? Thanksgiving. Ano pa? Sige na. Truth. Sabi na nga ba di ba? May sombrero ko dapat. Truth. Ano yung una? Yung letter H. Humility. Yung letter O. Obedience. Letter T. Truth. Napakahalaga yan. Tingnan nyo to. Saan ko nakita? Bakit ko nasabing truth? Number 1, in everything Jesus said. Okay? Si Kristo, pag nagsasalita, pawang katotohanan lamang. Amen? Ito sa ating text, sabi niya sa John chapter 13 verse 16, listen to this, sabi niya, most assuredly I say to you. Sa iba, kung nagsasalita si Kristo, ano siya sabi niya? Verily, verily, I say unto you. Di ba? Yung verily, verily, ang ibang translation yan, truly, 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 I say to you. Sa Tagalog,
katotohanan, katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Amen? Si Jesus, no, bilang ating Lord, bilang ating leader, pag nagsasalita, pawang katotohanan lamang. Amen. And that's what we should esteem, that's what we should follow. Yun po dapat susundin natin, na pag nagsalita tayo, pawang katotohanan lamang. At lahat magsabi ng walang halong wala po dapat halo ng kasinungalingan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magsabi ka na ng totoo. Amen? Anak, saan ka galing? Ay, ma, nay, dumaan po ako sa church. Ganun ba, anak? Kaya ka ba ginabi? Opo, nay, dumaan ako sa church. Okay, sige, anak, kain ka na. Tama, dumaan nga sa church. Dumaan lang. Natatawa kayo kasi may nangyaring ganyan. No? Noon po, nung nagpapasimula pa lang ako, may kilala akong ganyan. Merong nanay lumapit sa akin, nagsumbong. Sabi ganyan, Pastor, pagsabihin mo nga anak ko, bakit po, nay? Lagi nila dahilan pumupunta ng church. Kaya ginagabi ng uwi. Ay, ganun po ba? Tinanong ako, Pastor, may activity ba kayo nung Sabado? Kailan pong Sabado? Ito nakaraan lang. Inisip ko. Noon pa po yun, nagpapasimula pa akong pastor.